Ngayon guys, mag-actual hulog tayo ng 100 pesos kung papatak pa siya ng 3 Mbps. So, balik tayo sa ating Wi-Fi Vendo. 60, 70, 80, 85, 90, 95, and 100. So, dapat 100 na ngayon. So, ayan, 100 na yung value. So, press okay lang natin. So, guys, meron tayong voucher. So, 40, 49, 171. Hey guys! Welcome back to my channel! At sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang ginagawa natin personal project, building voucher type Wi-Fi Vendo. Actually, ngayon lang ulit ako nakagawa ng vlog dahil medyo nabisi tayo sa pag-develop nito. Sa research pa lang, medyo madugo na. May 2 months na rin since sinimulan ko yung research dito at ngayon medyo malapit na tayo sa katotohanan. Ang tanong, bakit ba ganyang katagal yung pagbuo ng Wi-Fi Vendo kung meron namang mga mabibiling program or ready-to-use program na pwede natin gamitin para sa paggawa ng Wi-Fi Vendo, gaya na lamang ng Wi-Fi ng Bayan, LPB, Adobe Soft, at marami pang iba. Ang mga ito ay mga gawang Pinoy din at nagpapatunay lamang na likas na malikhain talaga yung mga Pilipino, lalo't lalo na sa pagdating sa larangan ng electronics at programming sa hardware. Bakit nga ba kailangan ko pang pag-aksayahan or paglaanan ng maraming oras sa paggawa ng ganitong mga Vendo machine kung meron na pala akong mga pwedeng magamit na ready-to-use program? Ang masasabi ko lang, nais ko lang gumawa ng mga alternatibong paraan sa pagbuo ng Wi-Fi, ng piso Wi-Fi Vendo. Yung tipong masasabi ko na sariling likha. Dahil isa ito sa mga hilig kong gawin sa buhay, yung gumawa ng mga simpleng teknolohiya na kapaki-pakinabang naman. Alam kong excited na kayo, kaya... So guys, ito yung Wi-Fi Vendo na ginagawa natin. Ito pala yung kauna-unahang prototype na ginagawa natin. So, anong meron dito sa ating Wi-Fi Vendo? Meron tayong power supply. At yung pinaka mainboard natin para sa Wi-Fi Vendo na to, gumamit tayo ng Orange Pi board. Ayan. Then, para sa display, 20 by 4 LCD. Then, para sa charging, gumamit tayo ng relay. Actually, dalawang relay lang yan para sa dalawang output. So, paano mag-execute yung command? So, meron tayo ditong temporary switch button para makapag-execute ng command kung anong gusto niya, magwa-Wi-Fi connection ba siya or mag-charge lang. So, gumamit din tayo ng multi-selector coin. So, ayan, calibrated na yan. Then, mamaya, yung nakikita nyo sa taas, prototype lang kasi yan. Yung final design, i-ano natin yan dito sa loob, ayusin. Gumamit din tayo ng half-life router. So, ito yung pinaka-main router para doon sa pag-manage ng ating internet connections. Tapos, gagamit tayo din ng COMfast outdoor antenna para mas pwede nyong palawakin yung inyong access point kung nasa kabukiran man kayo or nasa remote areas. So, napakagandang meron tayong outdoor antenna para sa access point. Actually, kung hindi nyo naman kailangan ng outdoor antenna, pwede naman kahit hindi na ito kasama kasi yung half-life router na ginagamit natin, meron na siyang internal access point. So, no need for outdoor antenna. Bonus na lang ito kasi ito mas wide yung coverage niya. So ngayon guys, papasilip ko sa inyo yung web dashboard para dito sa Wi-Fi Vendo na dinevelop natin. At papasilip ko rin sa inyo yung mismong program nito at papatakbuhin natin manually. Then, ipapakita ko sa inyo yung actual performance nito during the run. So nandito tayo ngayon sa terminal ng ating Orange Pi PC board. So, maraming mga board na pwede natin gamitin tulad ng Raspberry Pi. So, pinili ko yung Orange Pi kasi mas mas gamit ko na siya at kabisado ko na yung architecture nito.
So, bali ito yung program natin guys. So, i-run natin manually. Nag-ask siya ng password, input. Ayan. So, nagra-run na siya ngayon guys. So, bali dito sa computer natin, ni-run ko yung program manually para matest natin yung performance nito. Nasa menu tayo. So, makikita nyo yung meron ako ditong ginawang basic na control button. Meron tayong button 1 at button 2. So, makikita nyo sa display guys, press button, number 1, Wi-Fi, number 2, charge. So, depende sa customer kung gusto niya ng Wi-Fi connection or mobile charging. So, yung prototype natin guys, naka-design lamang sa dalawang output. Makikita nyo sa display, meron tayong USB 1 at USB 2. Then, may timer. So, pag naka-0 yan, meaning naka-off yung output at hindi naka-activate yung charging. Ngayon guys, magta-try tayo sa number 1, connect sa Wi-Fi. So, meron tayo dito mga barya. May iba't ibang klaseng barya tayo dito na ginamit. So, yung mga ganyang klaseng barya, kinalibrate natin dito para tanggapin niya. So, try tayo ngayon guys sa number 1, yung Wi-Fi. So, pipili tayo dito. So, again, ito yung USB 1, ito yung button 1, ito yung button 2. So, yung button 1 which is connect Wi-Fi. So, press 1. Pag i-press ko yan guys, so, magpo-proceed na siya sa Wi-Fi hotspot, insert coins now. Then, press any key. So, after mo mag-insert, after ni user, ni customer mag-insert ng barya, kahit aling button dito pindutin niya, para mag-proceed doon sa paggawa ng voucher. So, again guys, itong prototype natin is voucher type siya. So, again, pag yung si customer hindi pa nakapag-insert ni kahit piso, kahit anong button na ipindutin niya dito, walang mangyayari. Hindi siya magpo-proceed. Kasi, aantayin ng ating machine na magkaroon ng value doon sa multi-coin selector natin. So, ngayon, try tayo, let's say, 2 piso. Insert natin dito. Ayan. Tapos, try din natin yung lumang 10. Ayan. Ngayon guys, habang nag-input ako dito, ngayon meron tayong nahihulog na 2 piso tsaka isang 10 pisong barya. So, 12 pesos na. So, habang naghulog ako dito guys, try din natin yung bagong 5 piso. Pag ihulog ko ito dito guys, automatic nag-a-add siya ng amount dito sa display. So, 17. So, ikumpletuhin natin 20 pesos. Maghulog ako dito ng 3 piso. Yan. So, insert ko siya dito. Yan, 18, 19, 20. Ngayon guys, 20 ngayon na-insert natin na barya. How about i-try natin yung bagong 20 pesos kung uubra ba? Sige, let's... Yan. So guys, nabasa niya yung 20 peso na barya natin. So, paano mag-next? So, since meron na tayong i-insert na 40 pesos, so, i-press lang kahit anong button dito. Nakita naman sa display. Insert coins now, then press any key. So, yan. Pag-press natin guys yan, mag-release na siya ng voucher code. So, YSGPA. Yan yung code natin. Mamaya guys, papakita ko sa inyo sa dashboard. Doon sa admin dashboard niya, pwede kayong mag-create doon ng kung anong gusto nyo, kung random numbers ba siya or random letters or random numbers and letters. So sa ngayon, ang naka-set siya ngayon sa random letters. So ayan. Ngayon guys, try tayo mag-charge. So piliin ko number 2. So charge, phone charge, insert coins now, then press any key. So try tayo ng 5 piso. Yan, tapos 10 piso. Ayan, so nag-charge na siya, meron tayong 15 pesos, then press any key para mag-proceed. Then yan,
tatanungin si customer kung ano ba yung gusto niyang output, yung USB 1 ba or USB 2. So, press number 2, USB 2 selected. Ayan. So, makita nyo guys, may 15 minutes siya para mag-charge. Again guys, papakita ko mamaya doon sa web dashboard para ma-customize din yung kung ilang minuto ang gusto niya sa isang piso. So, pwedeng, ngayon naka-default siya, yung isang piso equivalent to 1 minute. Ngayon, pwede mo rin gawing yung isang piso, pwede rin 5 minutes. So, doon sa web dashboard, pwede mong i-adjust, gawin mong yung isang piso equivalent to 5 minutes or 10 minutes. Nasa sayo yan. So, kaya ginawa natin yung dashboard para may control ka doon sa value, ma-customize mo yung value para sa piso Wi-Fi mo. So, ayan. So ngayon guys, meron tayong indicator. Once naka-on yung LED, meaning active yung output para sa charging. Ngayon makikita natin yung timer guys. So sa USB 1, meron na lang 13-12 seconds. Titingnan natin pag naubos yung time, mag-off yung USB 1. 5, 4, 3, 2, 1, off. Yan. Automatic off siya pag naubos na yung time. So, makikita nyo yung USB 2 naka-on pa yung LED dahil hindi pa tapos, hindi pa ubos yung time na dito. So, how about gusto kong mag-add ng time doon sa habang active pa yung napili kong output para sa charging. So, let's say yung USB 2 active pa siya, meron pang 12 minutes and 35 seconds na natitira. How about gusto ko siyang dagdagan ng additional time? So, pwede naman, pili ulit ka number 2 sa charging. Ito, number 2, charging. So, phone charge. Let's say, dagdagan natin ng 5 minuto. Yung 5 pesos, equivalent to 5 minutes ito. So, ayan. So, meron akong 5 pesos. So, piliin ko ulit any key para mag-proceed. So, number 2. So, dadagdagan lang natin yung time, yung number 2. Kanina meron 12 minutes. So, ngayon naging 17 minutes na yung allocation time niya. So, ganun lang kasimple yung piece of Wi-Fi window natin, guys. Isa sa mga board na ginamit dito natin, yung program nito kontrolado ng ating Orange Pi board. Ngayon, yung internet, ang nagmamanage dito ng internet traffic, gumamit tayo ng Microtech. Yung Microtech natin, nakakommunicate yan dito via LAN cable. Nakita nyo guys, yung LAN cable, nakakonect siya dito sa ating Orange Pi board. Nagko-communicate ito sila para doon sa Wi-Fi connection. Makikita nyo guys, kung mag-insert ako ng 5 piso, pipiliin ko yung Wi-Fi. Ayan. Insert ko ng 5 piso. So, pag mag-proceed ako dito guys, magpi-please wait siya, mag-aantay siya ng command sa Microtech. Ngayon, naka-create siya ng voucher code, babatuhin niya yan dito sa ating Microtech para i-activate niya yung voucher code na to. So, once the user nag-connect siya gamit yung voucher code na to, so, makakapag-internet na siya sa equivalent time o data allocation. So, ito yung main page ng ating web dashboard. So, meron dalawang button dito, Manage Coin Selector or Manage Vouchers. So, let's say Manage Coin Selector. So, bali, nandito tayo ngayon sa homepage. So, dito sa homepage, makikita natin yung Microtech Access Parameters. So, napaka-importante ito. Then, meron tayong Microtech Connection Profile. Ayan, nilagay ko na rin dito. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Charging Timer Parameters. So, yung 1 piso, equivalent ng 1 minuto. So, pwede natin yung i-adjust na yung 1 piso equivalent to 5 minutes or 1 piso equivalent to 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, or kung ano yung gusto nyong value. Ngayon guys, mag-actual hulog tayo ng 100 pesos kung papatak pa siya ng 3 Mbps. So, balik tayo sa ating Wi-Fi window. So, ngayon guys, ito-test natin yung 100 pesos kung equivalent ba siya ng 3 days and 3 Mbps speed. So, pili natin yung number 1, Wi-Fi hotspot. Ngayon, maghulog tayo ng barya, equivalent ng 100 pesos. So,
20. Ayan. 20. Ayan. Then, 10. So, meron na tayong 40, 50, and 60. So, check natin kung 60 na. Ayan, 60 na yung value. So, kulang na tayo ng 40 pesos. 60, 70, 80, 85, 90, 95, and 100. So, dapat 100 na ngayon. So, ayan, 100 na yung value. So, press okay lang natin. So, guys, meron tayong voucher. So, 40, 49, 171. Try tayo mag-connect ngayon doon sa ating voucher. Yung voucher kanina is 40, 49, 171. Tama ba? So, tama. So, ito yung voucher natin kanina na doon sa 100 pesos na in-insert natin sa ating window. So, login. Pagka-login natin guys, ayan. Makikita nyo, meron tayong 4 days. Tama. Yung 100 pesos natin kanina, equivalent ng 5 days. So, 4 days, 23 hours, 59 minutes, and 59 seconds. So, almost 5 days siya. So, ngayon, meron lamang tayong Mbps na 3 Mbps. So, since meron tayong time na 5 days, yung 100 pesos natin, connected tayo ng 5 araw. Tapos, unlimited yung data. Pero, yung speed is limited lamang hanggang 3 Mbps. So, mag-speed test tayo ulit. Speed test. Check natin kung hanggang 3 Mbps lang ba yung speed ng ating internet connection. So, ayan nga. Naglalaro siya ng 2.88 lamang. 2.9 Mbps. Tapos yung upload speed hanggang yun. So, almost 3 Mbps lamang. So, very accurate yung configuration na ginawa natin sa ating Wi-Fi window. So, guys, hopefully nagustuhan niyo yung ginawa nating video ngayong araw na to. Abangan nyo yung susunod nating upload sa continuation sa ginawa nating prototype. Meron tayong dito idadagdag na feature yung sa chat group, chat functionality, tapos e-loading system, and remote control monitoring. So, yun lang guys. Hopefully nagustuhan nyo yung video na to. At please don't forget to click the subscribe button. At kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-click na rin din yung like. I-like niyo yung video na to guys para marami tayong may abot na mga tao sa video na ginawa natin. So, thank you very much and see you for our next video. Bye-bye!